na nagsabi na yung prinsintang kong picture ay hindi totoo at luma na. Were they under oath, Your Honor? Kasi pwede natin sila cite in contempt later at pwede natin ipakulong sa baba. Yes, Your Honor. The persons who testified the last time were all under oath, Your Honor. Kaya nga hinihingi namin yung mga affidavit dito eh. Yes, Your Honor. May mga nagsabi na hindi raw akma sa katotohanan. So gusto ko makita lahat yun. Kasi the last time they said, yung mga picture pinakita ko, sabi nila luma na yan, kumpleto na, accomplished na. Yung mga nagsabi noon, humanda kayo dahil pwede kayong, kung under oath kayo, pwede kayong makulong sa baba. Maluwang-luwang ba yung kulungan sa baba, Mr. Chair? Parang wala pa lamang. Wala Kaya pa ba masama ho ang pakiramdam ko ngayon. Senator Tulfo, doon ako nag-hearing sa Bilibid. Sa maximum security compound. Baka susunod silang tutuloy doon, sa Bilibid. Senator Tulfo, you have the floor. Anyway. I think you have a presentation to make. Yes, sir. Mr. Chair, una sa lahat, maraming salamat at pinaunlakan niyo po yung aking privilege speech para maimbestigahan itong malaking anomalya na nangyari ngayon sa National Irrigation Authority na kung saan nasa-shortchange po yung taong bayan, especially yung ating mga magsasaka. Sila po ang nagiging kawawa rito na umaasa yung ating mga magsasaka sa irigasyon para makapagtrabaho sila, makapag-produce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila at kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sanang panggawa ng mga irigasyon, binubulsa. At ngayon, dito tayo para imbestigahan itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Ito po, 10. Una, numerous irrigation projects have been pending for completion for more than 5 years and up. Number 2, irrigation projects are not functioning or operating despite being issued a notice to proceed. Number 3, failed, uncompleted, and substandard projects of the NIA. Number 4, rigged public bidding for contractors. Number 5, contractors allegedly submitted fake accomplishment reports to the NIA, which is evident due to the large disparity between reported and actual percentage of project completion. Number 6, contractors were already paid even if the projects were not yet completed. Number 7, according to the NIA inspection and assistant team, there are 28 anomalous irrigation projects. Number 8, 890 million was allocated for projects, but the project's construction was never started. Isang example lamang po yan. Number 9, most of the anomalous projects were allegedly approved. And number 10, as of June 2022, only 65.28% of the 3 billion, 128 million hectares, or maybe 3,128,000 hectares, 128,000 hectares. I'm sorry, 3,128,000 hectares of total irrigational areas in the Philippines are irrigated, and only 38 of the 80 target provinces and chartered cities have received agricultural machineries, equipment, facilities, and small-scale irrigation projects. Now, Mr. Chair, during the last hearing, we presented pictures and videos of irrigation projects that were not completed despite the fact na bayad na po yung proyektong yon, yung contractor, at pinasinungalingan po nila rito na luma na raw po yung picture at kompleto na raw po yung proyekto na mga prinsinta ko rito. I will show you again, Mr. Chair, those videos and pictures of those projects in question. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao. Kahit na malayo, all the way to Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroroon. So this time, hindi nyo na po pwedeng pasinungalingan
Dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Okay. Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? Technical, can you assist? Dati po talaga pong napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, lahat ng mga magsasaka dito, may kanya-kanyang water pump na mismo. Doon lang po kami umaasa lahat ng magsasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga dating bilang ng inaani ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga 3 times ko palang nakita yung NIA na nagpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito, pero alala, ikot lang sila diyan. Pagbuhat nga po nung nawala ang irrigation, hindi na napapakinabangan yung lugar na yan. Dati po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Peace pan. Dati, di naman kami bibili ng bigas. Pero ngayon, di bibili kami ng bigas. Dahil wala na kami nakasaka. Puro tubigan na. Ako yung magsasaka rito sa baryo ng Binagbag. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang aking naman kailangan sa NIA po, magkaroon po ng irrigation dito sa baryo namin. Para naman maraming matulungan na mga maliliit na tao na makapagsaka po. Kahit po hindi makabili sila ng motor, merong inaasahang patubig ng NIA. So, sa co-irrigation po ang pag-usapan, talagang wala po kami, ma'am. Yung mga magsaka po dito, umaasa lang po sa sapa, mga tubig ulan. Pero nung mga first or second quarter po ng 2023, meron po nagpunta dito ang tiga NIA. So, nagpasama po siya sa akin sa isang tao, may ng lupa, para lagyan o tayan po ng communal irrigation. So, until now, hindi na po nagbalik. Dapat yung mga engineer, kompleto lang ng equipment at saka hindi yung pagkapalit-palit. Kung papalit-palit, hindi mo alam kung yung papalit ay mas malaking kurakot yan. Yan ang mahirap. Hindi ko na matandaan kung anong buwan noon na hinto. Walang pundo. Yung supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan, nakakasupply naman lahat dito. Tapos pagdating ng yung summer na, mga pagpasok, medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas. Ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng kwan, yung bomba, tapos yun yung ginagamit ng pumpa tubig. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang NIA dito sa amin. Nananawagan po ako sa NIA, Sir, Ma'am, sana matugunan nyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang-sila na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, ma'am. Yung Baguyos communal namin, maganda yan, may wool yan. Pero bumagyo na, nawala na, nasira na. Pero ngayon, ginawa ng mga farmers, parang bayanihan po, nagawa na, kaya may tubig kami. Ayun, Mr. Chair, pumunta mismo yung staff ko para ikumpirma yung pong mga projects na hindi po na kumpleto, na sinabi ng NIA, kumpleto na raw. Umpisahan po natin doon sa Balog-Balog. Sinabi po dito na yung phase 2 ng Balog-Balog na nakita naman natin, na-abandona na panahon pa nung